Napapangiti si Soji sa ini-upload nitong video dahil maraming nanunood. Binugbog kasi niya ang isang MMA content creator at ito ang ginawa niya ng video. Kaya sa trend ay naririnig niya ang usapan ng mga nakakita sa video niya. Dahil maraming views ay tumaas din ang revenue ni Soji kaya patawa-tawa itong parang baliw. Pero bawal kay YouTube yan dahil hindi monetizable na klase ng content. Binisita niya ang kapatid na si Akari sa hospital. At dahil nalaman ng kapatid na kumain siya ng maraming sweets ay nagalit ang babae. Bilang parusa ay kinain ni Akari ang cake na para sana sa kanya. Ngunit naubo ang babae kaya tatawagin sana ni Soji ang nurse pero pinigilan siya ng babae. Sinabi ng babae na natatakot daw siya. Kaya sinabi ng kuya na pupunta sila ng Amerika para magpagamot sa magaling na doktor doon. Alam ng babae na mahal ang gagastusin para magawa ito kaya sinabi ng kuya na siya ang bahala. Tinuruan silang maging mabait pero walang ibang skill si Soji na yumaman kundi gamitin ang lakas niya sa santukan. Kaya ito ang content niya sa social media. Pagkatapos ng isang buwan ay nasa bahay si Soji at masayang kinakachat nito ang kapatid. Pagsapit ng gabi habang natutulog ay nagising siya ng isang lalaki ang nanghampas ng maso na kanyang iniligan. Nagtanong siya kung sino ito. Pero paghampas-hampas ang sagot ni Kakuro na iniwas-iwasan ng bida. Nabitawan man ni Soji ang phone pero kaagad din niyang pinulot saka din tumakbo palabas. Binalak niyang magtawag ng pulis nang umatake ulit si Kakuro. Pero sinipa niya ang maso kaya nagulat ang umatake. Saka din umatake si Soji na sinangga-sangga naman ni Kakuro. Nagtiming si Kakuro at binalak maampas ang cellphone ng bida na nadaplisan kaya alam na niyang ang cellphone niya ang gustong sirain ng baliw. Sinabi ni Kakuro na napapanood ang mga vlog ni Soji at panay-tae ang laman dahil naninira lang ito. Kaya humingi ng patawad si Soji na sinabing ginagawa ito para sa pera. At pwede daw siyang bugbugin ni Kakuro basta huwag patayin at sirain ang cellphone niya dahil doon niya nakaka-chat ang kapatid. Nagpapaliwanag pa lang si Soji nang mapailag ulit dahil sa paghampas ni Kakuro. Sinabi ni Kakuro na hindi si Soji ang gusto niyang saktan kundi ang cellphone ng bida. Saka sinabi ni Kakuro ang katotohanan na patay na ang kapatid ni Soji isang buwan na ang nakakalipas. Pero ipinagpipilitan ni Soji na buhay pa ito. Ipinakitang naroon pala si Soji noong namatay ang kapatid nito sa hospital. At sinabi pa ng doktor ang oras ng kamatayan ni Akari. Hindi ito matanggap ni Soji kahit nang tinitignan na nito ang abo ng kapatid. Nagchat siya ng walang tigil sa messenger ni Akari. At biglang may nagbasa nito at sumagot ang kapatid na babae. Sinabi pa nito ang kaganapan na sila lang ang nakakaalam. Kaya naniniwala si Soji na ito ang kapatid niya. Habang magkaharap ay nag-glitch ang cellphone ni Soji at lumabas ang mukha ni Akari. Kaya masaya si Soji na makita ang mukha ng kapatid. Pero naalarma naman si Kakuro. Hinampes ni Kakuro ang phone na naitapon. Saka din kaagad pinalo ng malakas gamit ng maso. Subalit nagulat sila dahil hindi nasira ang cellphone. Saka din naging si Akari ang cellphone na nagpasalamat kay Soji na napapaiyak sa pagkakita sa kapatid. Ngunit biglang lumuhan ng dugo si Akari na naging pangit. Saka din nag-transform ito sa pagiging bakekang kaya nag-alala si Soji na pinigilan ni Kakuro. Nagtanong si Soji kung anong nangyayari. Kaya sinabi ni Kakuro na hindi si Akari ang kachat ni Soji sa nakalipas na buwan kundi ay isa itong multo. Dati-dati ay sa mga lugar na ginagawang templo ng mga tao para kausapin ang kanilang mga mahal sa buhay ang tinatahanan ng mga multo. Pero dahil sa advanced tech ay kasama na ang cellphone. Saka sinisi ni Kakuro si Soji dahil hindi siya hinayaan kanina na masira ang phone. Iniwan ni Kakuro ang ordinaryong maso at inilabas ang sariling mobile phone. Saka kumuha ng digital na maso dahil ito daw ang makakasira sa digital na multo. Kaya nagulat si Soji na makita ang maso na lumabas sa cellphone. Pinagmamaso ni Kakuro ang multo na nasasaktan na ayaw masira ang cellphone. Ginamit pa ni Kakuro ang isa pang teknik at pinagpapalo ang multo na hindi makalaban. Hinanda ni Kakuro ang pinaka-final attack nito para maibalik ang multo sa pinanggalingan nito. Pero naging boses ulit ni Akari ang boses ng multo na nagpatulong kay Soji. Kaya hinawakan ni Soji si Kakuro at nagmakaawang huwag patayin ang kapatid nito. Kaya kinwelyuhan siya ni Kakuro at sinabing patay na si Akari at hindi na babalik. Lahat silang naiwan ay nasaktan pero kailangang magpatuloy na mabuhay. Dahil dito ay nabigyan ng pagkakataon ang multo na makalabas. Nilapitan ni Soji ang multo na sinabing tumigil at kinausap na parang kapatid. Inawat siya ni Kakuro, pero sinampal ng multo si Kakuro na naitapon at nasaktan. Sinabi ng nanghinang Kakuro na tumakbo na ang bida. Pero kinausap pa rin ng bugok ang multo na pinaniwalaan talagang si Akari. Ngunit bigla siyang kinagat ng multo na parang asong kinagat ang paboritong buto, kaya nasaktan ang bida. Naisip ni Soji na ang labis niyang pagnanais na naroon ng kapatid ang dahilan kaya nabubuo ang illegal na multo na ginagaya si Akari. Naalala niya ang sinabi ni Kakuro na masakit ang mamatayan pero kailangan nilang magpatuloy na mga naiwan. Nahulog si Soji sakto sa cellphone nito at bigla na lang nitong nagaya ang ginawa ni Kakuro kanina at pinulot ang digital na spirit fire.
Kaya nagulat din si Kokuro na nakakita nito. Nagdesisyon si Soji na papalayain na ang multo na nagtampururot dahil ayaw mawala. Umatake ito kay Soji, subalit sinuntok ito ng bida ng nag-aapoy na kamao. Kaya napasigaw ang nasunog na bakekang. At bago ito nawala ay nagpaalam ang Akari na sinambit ang pangalan ni Soji, kaya napaiyak ulit si Soji na dinatnan ng realidad. Dumating ang mga kasama ni Kokuro na inakalang patay na si Kokuro at Soji. Pero buhay pa ang lalaki na sinabi ang nangyari. Kaya hindi makapaniwala ang mga ghost executioner na tinanggal ni Soji ang multo gamit ng kulay blue na apoy nito. Dahil dito ay nagdesisyon ng kanilang boss na dalhin si Soji sa kanilang academy. Paggising ni Soji ay akala niya kung panaginip lang ang nangyari. Pero nasa tabi na niya si Kokuro na sinabing totoo ang lahat. Nagtanong si Soji kung anong nangyari sa kapatid. Kaya binigay ni Kokuro ang phone ng bida at nakita niyang wala ng account si Akari. Sinabi ni Soji na naka-move on na siya pero halata ni Kokuro ang mukha ng bida na nagpapanggap lang. Magkasama silang lumabas at nakita ng bida na wala siya sa isang hotel kundi ay nasa isang paaralan ng mga weird na tao. Marami ang nakakakilala kay Soji dahil sa mga vlog niyang kalokohan ang laman. At may kanya-kanyang comment ang mga nakakakita kina Kokuro at Soji na naglalakad. Sinabi ng isang babae na pogi daw si Soji at si Kokuro kaya nagselos ang long hair na katabi nito. Sinabi naman ng isa na ayaw lapitan ng bida dahil basagulero siya. Nagpunta sina Kokuro at Soji sa hot bath at napansin ni Soji na nawala ang mga gallows nito. Hinahanap ni Kokuro ang kasama at biglang labas mula sa tubig si Yoimaru na patawa-tawa pa. Saka din nagpakilala ang leader nila kay Soji. Kalaunan ay sinabi ni Kokuro na tapos na siyang nagbantay kay Soji at pinapasa na ito sa sensei. Inanyayahan ni Yoimaru si Soji na maging katulad nilang exorcist ng mga multo. Nagkwento si Yoimaru ng history kung paano nabuo ang kanilang paaralan ng mga exorcist. Pero hindi niya napansin na naglalakad na pala si Soji paalis doon na hindi nakikinig. Sinundan siya ni Yoimaru na sinabing makinig. Pero sumagot si Soji na hindi interesado at nais lang mag-move on at mamuhay ng tahimik. Malungkot pa rin siya dahil sa pagkamatay ng kapatid. Saka sinabing aalis na doon para bumili ng masarap na tinapay. Ngunit nagsalita si Yoimaru na nagtanong kung hindi ba interesado ang bida kung bakit namatay ang kapatid nitong babae. Kaya natigilan ng bida at seryosong napalingon. Sinabi ni Yoimaru na totoong nagkasakit si Akari pero hindi ito dahil sa sakit kundi dahil ito sa isang masamang multo. Ang senyales daw nito ay ang pagluha ng mga namamatay ng dugo. Nais ni Soji na makapaghiganti at patayin ang multo. Pero sinabi ni Yoimaru na hindi kaya ni Soji dahil mahina siya. Sumuntok ang nainis na Soji na sinangga ni Kokuro. Sinabi ni Yoimaru na kung matatalo ni Soji si Kokuro ay tuturuan ito sa gustong malaman. Kaya inilabas ni Kokuro ang Spirit Hammer at gusto talagang masuhin ang bida. Ngunit si Yoimaru ang sinuntok ni Soji kaya napailag at takbo ito na hinabol ng bida. Nahampas tuloy siya ni Kokuro kaya bagsak si Soji. Sinabi ni Kokuro na pare-pareho lang sila ng pinagdaanan. Ipinagyabang kasi ni Kokuro noong pinagbubugbog niya ang multo ni Akari kaya nainis si Soji na nilabanan ito. Dahil sa gulo ay naagaw ang atensyon ng mga student at gustong manood. Nagpatuloy sa paglalaban sina Kokuro at Soji. Nagmaso si Kokuro na sinangga ni Soji na napatras. Pero humahaba ang armas ni Kokuro. Nagtanong si Nanzo na isang guro kay Kikiko na isa pang guro kung anong nangyayari. Dumating ang principal na si Kyuko kaya naalarma si Nanzo na patitigilin na ang laban. Pero ayos lang ito sa principal. Sinabi ni Kokuro na hindi na ang phone ang nais mamaso ni Kokuro kundi ay si Soji dahil sa mga pangit nitong content. Sinabi ng bida na ginawa ito noon para sa kapatid na babae. Kaya naintindihan daw ng mga nakarinig. Sumuntok si Soji na iniwasan ni Kokuro sabay maso kay Soji. At pinagpapalo pa ang hindi nakalaban na Soji. Saka din ginamit ang isa pang teknik na kinasaktan ni Soji na bumagsak. Sinabi ni Yoimaru na iyon ang tinatawag na cyberkinesis. Kapag wala siyang ganon ay hindi mananalo. Saka sinabihan si Soji na ilabas ang phone at gawin ulit yung ginawa niya dati. Ginawa naman ito ni Soji at nakapagpalabas siya ng kulay blue na apoy. Kaya naging interesado ang mga nanonood na hindi makapaniwala sa klase ng apoy na inilabas ni Soji. Demon flame pala ito na hindi daw dapat nila hinahawakan. Sinabi ni Yoimaru na ipakita ng bida ang kaya nitong gawin gamit ng demon flame. Trinансfer naman ni Soji ang apoy sa paa at bigla siyang bumilis sa pagtakbo, pero natamba at bumagsak. Saka pa siya napatanong kung paano niyang nalaman na gawin ito. Muling siyang nagpaikot-ikot kay Kokuro na hindi makita ang bida dahil sa bilis, at nagawa niyang masugat ang mukha ni Kokuro na nainis kaya nagpalitan ulit sila ng pag-atake. Bilib na bilib naman si Yoimaru sa kakayahan ni Soji pero sinabi ng kasamang guro na patigilin na nito ang laban. Kaya sinabi niyang tapos na ang laban na iyon at inawat ang dalawa. Ngunit sinabi ng galit na Kokuro na hindi pa sila tapos at tinawag pang virgin ang sensei. Kaya nag-imaw naman ang matandang virgin. Okay lang yan, hindi siya nag-iisa dahil nandyan ka naman na tulad niyang virgin at walang jowa.
Nagsisimula namang ma-enjoy ni Soji ang bagong power nito na umaatake kay Kokuro. Gusto niyang lumapit pero biglang lumaki ang maso ni Kokuro na iniwasan niya at ang sahig ang nabutasan. Kaso ay stretchable ang maso ni Kokuro na muli sana siyang tatamaan. Pero iniligtas siya ni Yoimaru gamit ng isang paghawi lamang. Saka sinabi nitong tapos na ang laban at malungkot pang sinaway si Kokuro dahil sa pagtawag sa kanya na never been touched, never been kissed. Dahil sa nakita ay naisip ni Soji na malakas ang mga tao na naroon. Humingi ng patawad si Yoimaru dahil nahuli sila at namatay si Akari. Saka sinadyang gamitin si Akari para magalit si Soji. Ngunit naiintindihan daw ito ng bida at siya pa ang nagbaw sa sahig at humingi ng patawad. Naiyak din siya na sinabing gusto nitong maging student sa paaralan para maging ghost exorcist din. Dahil nakita ni Yoimaru na totoo ang intensyon ni Soji ay tinanggap niya ito kaagad na binigyan pa ng tinapay. Pero hindi masaya si Nanzo na ayaw si Soji dahil sa demon flame nito. Tapos napaiyak si Yoimaru dahil macho-charge sa kanya ang sira ng paaralan. Sa isang madilim na kwarto ay nakita ng mga exorcist ang isang patay na lalaki kaya sila agad na alarma. Nakita nila kaagad ang glitch na lumabas sa cellphone na isang bata. Inis ka nila ito at nakitang delikado kaya tatakbo na sana sila. Pero huli na ang lahat dahil sinunog na sila ng multo gamit ng sariling demon flame. Kaya bagsak lahat ng mga exorcist. Pinapanood pala ito ni Soji na ipinakita ni Yoimaru. Ito daw si Sad Boy na siyang responsable sa pagpatay sa kapatid ng bida. Sinabi ni Yoimaru na nagnanakaw ng buhay ang power ng multo na ito. Kaya napatanong si Soji kung bakit sila magkapareho ng apoy ng multo na masama. Pero hindi daw ito alam ng sensei. Sinabi ng bida na uuwi muna siya at magpahinga habang pina-process kung anong nangyayari. Subalit sinabi ng guro na hindi na siya makakaalis doon. Saka din naglabasan sa likod niya ang iba pang mga exorcist student na mga estudyante din ni Yoimaru. At kasama doon si Kokuro na sinabing bobo ang bida na hindi makapalag dahil natatakot kay Kokuro. Nagpakilala si Renri na sinabing mabait si Kokuro pero mukha lang siga. Nagsalita ang isang manika na kinagulat ni Soji dahil paano ito nakakapagsalita. Pero nagpalitrato din silang apat na bagong mga kakilala. Samantalang nagtataka naman si Naruhiko kung bakit nagtitiwala ang mga kasama sa may demon flame. Kalaunan ay pinagpalit na nila ng damit si Soji para sa final test nito. Kapag nakapasa siya dito ay pwede na siyang sumama sa mga field operation nila at makipaglaban sa mga multo. Kaya na-motivate si Soji. Inilabas ni Yoimaru ang makakalaban na multo ni Soji. Mga maskulado itong multo na nakikipagsuntukan. Umatake ang isa kaya kaagad naglabas ng blue flame si Soji at tinalo ito. Mahina daw sila kumpara kay Kokuro. Pero naramdaman ni Soji na nanghina siya kaagad. Sinabi ni Yoimaru na ang basehan ng kanilang natitirang spirit power mula sa phone ay ang laman ng kanilang phone battery. At low battery na pala ang bida kaya ito bumagsak. Pagkatapos ay kumakain ng mga kasama habang bagong gising ang bida. Kaya siya bumangon na naiinis pero kainan na pala talaga dahil dinner time na. Tapos kinantsawan pa siya ng mga kasama na dahil ang pagka-low battery niya ng mabilis ay tulad ng nilabasan kaagad. Sinabi ng sensei na para makapag-ipon agad ng lakas ang bida ay kailangan lang niya ng maraming tulog. Nang nasa kwarto ay sinabi ni Kokuro na kailangan nila siyang bantayan. Masama ang ekspresyon ng mukha ni Soji kaya inakala ni Kokuro na hindi ito masaya na kasama siya sa kwarto. Pero biglang naging polite ang bida na hiniling si Kokuro na turuan siya kung paano makontrol ang spirit weapon at hindi malobat agad. Naalala ni Kokuro na sa kanya ipinagkatiwala ni Yoimaru si Soji dahil siya ang class rep. Kahit na alam ng guro na galit si Kokuro sa mga may demon flame. Pero magtiwala lang daw si Kokuro at maayos ang lahat. Hindi makatulog si Soji kaya inaya pa nito ng pillow fight si Kokuro. Pero hindi daw siya bakla. Kinabukasan ay nagpatuloy sa pagsasanay si Soji at nakitang nalolobat ulit siya. Hanggang drain ulit ang loko na bumagsak. Nagpatuloy siya sa laban at mabilis pa rin siyang malobat. At na-drain ulit, kaya kain ng bida para makapag-recharge. Pero nade-drain siya palagi dahil sa paggamit ng demon flame nito. Hinahanap niya ang kanyang unique imagery para hindi malobat agad. Pero hindi niya nahahanapan at bagsak pa rin siya ng maraming beses. Naiinis siya dahil hindi niya magawa-gawa ang tinuturo sa kanya ng mga kaklase. Sinabi ni Kokuro na maraming mga mag-aaral doon ang gustong patayin si Soji dahil sa demon flame nito. Kaya kailangan niyang mag-focus at magpalakas para makapasa sa final test. Naalala ni Soji ang naiwan na bahay na hindi nilock dahil inatake siya ni Kokuro. At hindi rin ito isinara ni Kokuro kaya nabahala ang bida para sa tahanan nitong naiwan na nakabukas. Kinabukasan ay final test ni Soji para ipakita ang kanyang cyberkinetic power. Sa isip ng ibang guro ay babagsak na siya pagkatapos nito at may expel na. Sinimulan nila ang test at inilabas ang mga multo na baki. Pinagsusuntok naman ni Soji ang mga multo na fighters gamit ng demon flame nito. Pero nalulubat lang siya kada pag-atake sa mga ito na ikinabahala ng mga kaklase niya.
Napatawa si Kokuro ng malakas at sinabing tae si Soji dahil mayabang lang ito ngunit wala namang kakayahan. Saka pakinutya ang demon flame nito. Dahil dito ay nagsalita din ang lahat ng mga mag-aaral at ng mga guro na nagagalit sa kanya dahil sa kanyang demon flame power. Narinig niyang may nagsabi na isa siyang piraso ng basurang tae. Kaya naalala ang kinaiinisan niya noong kasama pa niya si Akari. At iyon ang dahilan kaya siya nag-vlog at nag-content at marami siyang naging basher. Subalit doon din siya natutong maging malakas. Kasabay nito ay lumiit ang ginamit na energy output ni Soji at nagawa niyang makapagtipid ng battery habang pinagtatalo ang mga multo na fighters. Kaya nagsaya si Yoimaru at ng mga kaklase niya. Subalit hindi ito matanggap ni Nanzo na inactivate ang maximum power output ng mga taga-test na multo. Umatake ang mga multo pero naging manyak si Soji na sinabing hindi sapat ang mga kalaban na kanyang pinagbububugbog. Kaya na-break pa niya ang record ng exam na iyon na kinasira ng machine. At umalis na talunan si Nanzo. Sa loob ng classroom ay sinabi ni Kokuro na pagkatapos malaman ni Soji ang stable na cyberkinetic output ay naging magaan na ito. Sinabi ng bida na walang nagbago sa kanya pero hindi naniniwala si Kokuro. Hindi napigilan ni Kiyomi na lahat naman sila ay ganun ang pinagdaanan at kasama si Kokuro. Sinabi ni Kokuro na siya daw ang mabait na bata pero feeling lang ito. Dumating si Yoimaru na sinabing oras na para makasali sa field si Soji at kailangan niya ng kapartner sa misyon. Dahil hindi tumitigil sa pagsagutan sina Kokuro at Kiyomi ay alam na ng guro ang ipapadala kasama ni Soji. Sa kinaroroonan ni Boy Iyak ay nadetect nilang natigok agad ang multo na papalit sana kay Akari. Kaya malungkot daw ang boss multo. Pero sinabi ng tauhan nitong nasobrahan ng diet na maghanap na lang siya ulit ng dead account. Kaya yung mga hindi nagko-comment at naglalike dyan na parang dead account na rin. Mag-like na kayo sa ating video para hindi kayo bisitahin ni Sadboy Multo hihihi. Dinala ng nag-disguise na Yoimaru ang mga estudyante nito sa field mission. Pero habang nagsasalita pa lang ay may 3 chicks na lumapit na nagwapuhan kay Yoimaru at nais makadate. Ayaw sana ng lalaki pero ginamitan siya ng ipinagbabawal na siopaw kaya hindi ito pumalag ng tinangay palayo ng mga babae. Sinabi ni Kakiko na may na-detect silang ghost account sa isang electronic store doon na tinawag nilang Nexus. Nagrereklamo si Kiyomi dahil bakit daw naipares pa siya kina Kokuro at Soji na parehong hindi niya kapareho ng balahibo. Pero ganun din ang pakiramdam ni Kokuro na naisip na pinagtitripan sila ng kanilang master. Sinabi ni Kakiko na huwag mag-relax ang mga estudyante dahil kahit low level ang multo na na-detect nila doon ay delikado pa rin. Pagpasok nila sa store ay lumabas ang manyak na multo na gusto sanang makachansing. Pero umilag si Kiyomi at mabilis na inilabas sa phone ng cyber power nitong bubblegum na may mata. Naging baril ito at kaagad niyang hinuli ang multo na mangkanor ng malapot na power. Sinabi ni Kokuro kay Soji na stalker daw kasi si Kiyomi ng mga boy bands online. Kung paano nila ginagamit ang phone nila ay may epekto sa kanilang cyber power. Kaya malagkit na may mata ang na-develop kay Kiyomi dahil manyak pala ito sa mga boy bands. Nawala sa pag-imagine si Soji nang iniligtas siya ni Kiyomi mula sa multong lumabas sa likod niya. Saka sila automatic na nag-teamwork at nag-back-to-back ni Kokuro na kinamangha ni Soji. Naglabasan ng mas maraming mga multo na binugbog ng dalawa gamit ng kani-kanilang mga power. May lumabas sa kanilang likod na mabilis namang sinipa ni Soji ng kanyang demon fire. Pero nainis ang dalawang sinabi na muntik na silang mapatay ng bida sa power nito. May dalawang nagnanakaw ng mga gamit doon pero pinulot ng isang malaking multo ang kalbo dahil makinis ang ulo nito. Kaya yung mga kalbong makinis ang ulo ay mag-ingat kayo baka habulin daw kayo ng multo. Sinabi ni Kiyomi kay Soji na naging exorcist siya dahil kailangan niya ng pera para may pang-support sa bisyo niyang mga boy band. Kaya nasabi ng bida na hindi daw iyon ang inasahan niyang ugali ng babae. Pinatay ni Kokuro ang isang multo at sinabi sa mga kasama na magtrabaho na sila. Isang multo ang binalak pang mag-sneak attack pero pinatamaan ito ng babae. Nag-back-to-back ulit ang dalawa sabay sabing magaling na sila at hindi na kailangan pa ng demon flame user. Kaya sumimangot ang bida. Akala nila kung tapos na ang problemang mga multo. Pero nakita nila ang mga naibitin na mga magnanakaw. Agad hinuli ni Kiyomi ang multo na boss doon gamit ng power. Saka din mabilis na pinalo ni Kokuro ng spirit mallet nito. Subalit hindi nasaktan ng multo na malaki ang mata na may hawak na tao na pugot ang ulo. Gumagawa daw ito ng manika niyang perfect. Naghilom ang sugat nito at nakitang maganda si Kiyomi. Kaya agad sinira ng multo ang sticky cyber power ni Kiyomi saka din mabilis hinuli ang babae para gawin na bagong doll. Pinalo ito ni Kokuro ng maso pero agad ding nag-heal. Saka galit na bumawi ng pag-atake ang baklang ghost at naitapon ang nasaktan na Kokuro. Nagtanong si Soji kay Kokuro kung anong nangyayari. Kaya sumagot si Kokuro na mayroon ding mga klases ang mga multo. At itong nakaharap nila ngayon ay hindi ordinaryong multo at dapat ay kailangan ng plano at special attack team para matalo ito. Pilit kumakawala si Kiyomi pero mas malakas ang multo na binali ang isang braso ng babae na napasigaw sa sakit.
Saka din ipinagpag ng multo si Kiyomi kaya nawalan ito ng malay. Kaya napanganga si Soji na natakot sa kaharap nilang multo. Sinabi ni Kokuro na maunang umalis na si Soji at huwag lalaban gamit ng delikado nitong apoy na nakakaistorbo sa kanila. Saka naglabas ulit ng mas malakas nitong spirit power at pinatamaan ng kalabang multo. Pero hindi nasasaktan ng kalaban dahil naghihilom ang mga sugat nito. Nagbago ang isip ng multo at nais tanggalin ang ulo ni Kiyomi. Kaya agad nagtapon ng blue flame si Soji at nabitawan ng multo ang babae. Ikinabat pala ng bida ang demon flame nito sa manika para maitapon. Mabilis naman na sinalo ni Kokuro si Kiyomi. Saka sinabi ni Soji ang turo sa kanila ni Yoimaru na teamwork. Tatakbo na sana ang dalawa dala si Kiyomi pero nagwala kasi ang multo at natama ng switch ng pinto kaya ito bumagsak at napilitan ang dalawa na magtago sa loob. Naalarma din si Kakiko na nasa labas at hinahanap si Yoimaru na nasa happy hour pa lang. Sa loob ay nag-iisip si Kokuro ng paraan para matalo ang kalaban. Napansin nitong hindi naghilom ang kamay ng multo na nag-aapoy pa rin. Kaya hinawakan niya si Soji na nag-aapoy ang kamay at inilapit sa sarili. Natakot si Soji na sinabing nakakamatay ang apoy niya. Pero nang hindi masaktan si Kokuro ay sinabi nitong ang apoy ng bida ay nakakamatay sa mga multo at walang epekto sa mga tao. Dahil dito ay sinabi ni Soji na naroon siya para magpalakas. At dahil alam nilang may paraan silang masaktan ng kalaban ay nagpa siya ang dalawa na labanan ito. Iniwan muna nila si Kiyomi sa gilid na walang malay. Naiinis ang multo na tinawag ang mga bida na lumabas. Kaya biglang sinunog ni Soji ang puwet nito. Saka kaagad na pinagpapalo ni Kokuro ng maso nito kaya napatili ang multo at natawa si Soji. Subalit nagpaikot-ikot ang multo at naitapon si Soji na natamba pero ayos pa rin. Sinabi ng multo na pagpuputol-putulin ang mga paa at kamay ng dalawa para mahirapan sila. Natakot si Soji dahil weird ang kalaban pero nabuhay ang excitement sa katawan. Samantalang wala pa ring malay si Kiyomi. Kaso ay nag-alarm ang phone nito na dahil umpisa na ng live streaming ng paborito niyang mga lalaki. Sinubukang suntukin ni Soji ang multo na umilag at binalak tusukin ang na-corner na bida. Pero bigla itong nabalutan ng cyber power ng nagising na Kiyomi na nagagalit dahil naistorbo siya sa pakikipaglaban sa multo imbes na nanunood na sana ng idol nito. Inakala ng multo na makakaalis pero mas matibay na ang power ng babae. Saka pa siya pinagbubugbog ng dalawang atak na sina Soji at Kokuro. Habang nakikipaglaban ay nakita ni Kiyomi ang sinabi ng idol nito na pangalan ng isang fans na tinalo si Kiyomi. Kaya nagalit ang babae na mas nilakasan ng pag-atake sa pinanggigigilan nitong multo na nasaktan. Kaya napatawa si Soji na sinabing mga baliw silang tatlo doon. Saka din nila sinaktan ng multo na hindi na makalaban pa. Narinig ni Nanzo ang usapan ng iba na nasa danger sina Soji at ng iba pang kamag-aral. Kaya malawak ang ngiti ng loko. Sa classroom ay narinig naman ng naiwan na tatlo na second grade ang kalaban ng mga kaklase nila. Nag-aalala si Naruhiko. Pero patawa-tawa si Renri at confident ang manika na perfect ang combination ng lumalaban ngayon. At saka ipinakita nga sina Soji, Kiyomi at Kokuro na nag-enjoy sa pagpatay sa nagmamakaawa ng multo. Pero tinapos na nila ito kaya nasunog ang pangit na multo. Saka din naglaho. Nasabi ni Soji na ang sarap ng sumuntok. Kaya kinumpirma ni Kokuro na ganun talaga siyang klase ng tao. Napagtanto ni Soji na totoong ginagawa ang content na basagulero para kay Akari. Pero stress reliever din niya ito. Sinabi ng mga kasama na basura siya. Pero ayos lang daw iyon dahil sakto sa trabaho niyang exorcist na basurero ng mga multo. Saka din sila nag-cheers dahil tapos na ang misyon nila. Paalis na sila para sana kumain nang biglang may gumalaw-galaw na glitch at nagsasabing malungkot siya. Napalingon si Soji nang marinig ang sinabi ng dalawa na malungkot sila. Pero nagulat siya nang makitang lumuhan ng dugo ang dalawa na bumagsak. Saka din lumabas sa harap niya si Boy Lungkot na sinasabing malungkot pero nakangiti naman. Naala ni Soji na ito ang dahilan ng pagkamatay ni Akari. Kaya agad siyang naglabas ng sariling blue flame at mabilis na pinagsusuntok at sipa ang kalaban. Pero sinabi ng multo na mahina siya. Saka din nagdugo ang kanyang eyeballs na bumagsak. Nais ni Soji na tumayo at lumaban pero mahina ang katawan niyang hindi makagalaw. Sinabi ng bida na nais ipaghiganti si Akari at papatayin ang multo. Pero napatawa lang si Boy Lungkot na sinabing sinayang ni Soji ang oras ni Boy Lungkot na pinatay si Akari. Naglabas ito ng malakas na apoy para patayin ang bida. Sabay sabing kung may mahalaga kay Soji sa mundo ay makakabalik siya kung nais. Pero napigilan ang power ni Boy Lungkot dahil dumating si Yoimaru na nagpakilalang guro. Saka isang iglap na tinipon ng mga estudyante sa isang sulok na hindi din nakita ni Boy Lungkot. Sinabi ng guro na buhay pa ang mga kasama ni Soji kaya tawagin lang niya ang mga ito. Tinawag nga ni Soji si Kokuro na piraso ng tae. At agad naman itong nagising. Nagising din si Kiyomi kaya nagpasalamat si Soji. Naiyak si Yoimaru na sinabing hindi siya pinakawalan ng mga chicks dahil nagvideoke pa sila. Samantalang nasa danger na pala ang mga estudyante nito.
Umatake ng apoy si Boy Lungkot na kinatakot ni Soji. Pero may barrier silang pinagtaguan na naset-up na ni Yoimaru. Nagtanong si Soji kung ano ito. At ipinaliwanag ni Yoimaru na isa itong EMP device na pinipigilan ng mga electronic ghost sa loob ng 3 minuto. Saka din inutusan ng master ang mga estudyante na magpahinga sila. At binati si Soji na panalo pa rin dahil hindi siya sumuko kay Boy Lungkot. Naglakad si Yoimaru sabay labas ng fan nito at nagpalabas ng isang malaking spirit karpa sa hangin. Umatake si Yoimaru ng isda nito at naitapon si Boy Lungkot, na agad pa ring pinatamaan ng guro ng isa pang fish. Pero buhay pa rin si Boy Lungkot na nag-apoy ulit ang katawan. Ito naman ang umatake ng mga apoy-apoy nito na iniwas-iwasan lang ni Yoimaru saka ulit umatake ng isda. Nagtanong si Soji kung anong cyber power ng kanilang guro. Pero sinabi ni Kokuro na old-fashioned exorcist ang teacher nila. Gumagamit lang daw ng digital converter si Yoimaru para magamit ang spirit power nito laban sa mga digital ghost accounts. Nahihirapan ang mga old-fashioned exorcist sa mga bagong digital ghost kaya sila nagtayo ng academy para sa mga next breed na exorcist. Umatake ulit ng apoy si Sad Boy na sinangga ng isda ni Yoimaru, pero nagdugo ang mata ng guro na kinabahala ng bida. Pero chill lang sina Kokuro at Kiyomi dahil kilala nila ang guro. Ginamit ulit ni Yoimaru ang fan at nagpalabas ng 3 karpa na pinaikat-ikutan ang naipit na Boy Lungkot. Isa daw palang legendary exorcist si Yoimaru na nakatalo ng calamity threat level na demon noon. Pero bigla na lang siyang nag-quit at naging guro. Sinabi ni Yoimaru na mas maganda pa rin noong wala pang touchscreen phones. Saka din niya ginamit ang mga karpa at buong lakas na inatake si Boy Lungkot sa kinatatayuan nito. Inakala ni Soji na natalo na ang kalaban nilang multo. Pero sinabi ng teacher na nakatakas lang ito. Saka din ipinakita si Sad Boy na nasa internet world dahil hinila ng skeleton na kamag-anak ni Brooke sa One Piece. Sinabi ni Boy Lungkot na nag-enjoy siya sa laban sa labas. Pero ipinaalala ni Gaara na digital ghost siya kaya hindi pwedeng magtagal sa labas. At naalala nga ito ni Boy Lungkot na nagpasalamat. Saka na daw sila lalabas kapag tapos na ang ginagawa nilang mundo ng mga digital ghost. Sinabi ni Yoimaru na nasa battery saver mode daw si Sad Boy kaya nagawa nila itong malabanan. Kaya hindi makapaniwala si Soji na wala silang kaya sa maliit na porsyento ng power ng kalaban. Sinabi ni Kokuro na nasayang nila ang pagkakataon para matalo si Boy Lungkot. Subalit sinabi ni Yoimaru sa kanila na ang mahalaga ay nakaligtas sila sabay yakap sa 3. Kaya naisip ni Soji na gustong maging katulad ng sensei nitong malakas. Pero unique daw silang lahat at huwag siyang gayahin. Kalaunan ay nagmeeting ang mga guro na exorcist. Maingay ang lahat pero pinatahimik sila ng kanilang principal na si Kyuko at nagtanong kung bakit lumabas si Boy Lungkot. Nagbiro si Yoimaru na lumalabas ang kulubot sa mukha ng matanda na rin nilang principal na nagtatago sa makeup. Kaya nainis itong inawat ng iba. Pero sinabi din ni Yoimaru na lumabas si Boy Lungkot dahil kay Soji. Hinuha niyang gustong gawin ni Sad Boy K na ghost account din si Soji dahil magkapareho sila ng power. Kaya nagulat ang mga guro dahil gusto ng kalaban na kunin ang kanilang mga mag-aaral. Sinabi ni Nanzo na kung si Soji ang nais makuha ng kalaban ay patayin na lang nila ito at sunugin ang katawan. Pero nag-react si Yoimaru na estudyante niya si Soji kaya siya ang bahala. Saka nagtanong ito sa head ng intelligence unit kung bakit hindi nila alam na second grade ghost ang kinalaban ni na Soji sa store. Tumingin ang intelligence officer kay Nanzo at sinabing hindi niya sinet up ang mga students. Sinabi ng principal na dapat nilang protektahan si Soji dahil estudyante na nila ito. Pero nagtanong siya kay Yoimaru na ano ang gagawin kapag nagawa nga ni Boy Lungkot na makuha si Soji. Dahil sa tagumpay ni Kokuro at Soji sa kanilang misyon ay naging sila na naman ang tsismisan ng mga mag-aaral sa academy. At mas naging gwapo daw ang dalawa sa babae na mahilig sa lalaki. Binuksan ni na Soji ang pinto at tinawag ang nurse pero si Kiyomi ang naroon na kinagulat ng bida dahil naging makinis na ulit ang balat nito. Kaya siya binatukan ng nasorpresa na babae. Lumabas si Mina na nurse at doktor na sinabing pangalawang pagkakataon na nilang nagkita ni Soji. Saka pa nito kinuna ng litrato ang nagasgas na mukha ni Soji. Ginamit niya ang magic gamit ang phone sa isang pindot lang kaya nawala ang mga gasgas sa mukha ni Soji na parang inayos lang ng AI. Sinabi ni Mina na panglabas lang ang kaya niyang gamutin at hindi yung mga nasa loob ng katawan. Kaya napatanong si Soji kung paano nito inayos ang nabali na braso ni Kiyomi. Sinabi ni Mina na binuksan niya ang kamay ni Kiyomi saka ito nilunasan gamit ang power. Kaya nagpasalamat si Kiyomi sa nurse doktor. Naalala ni Soji na noong nalunasan siya noon ay siguradong hinubaran siya ng doktor para makita ang buong katawan at maayos ito. Kaya agad nag-self-defense si Mina na professional siya at for medical purposes ang ginawa. Pero kinantsawan siya ni Kokuro na kinangiti ng bida. Dumating ang mga kaklase nila at binati ang 3 dahil sa panalo laban sa second grade demon. Inakbayan naman ng gustong mambuli na Naruhiko si Soji dahil narinig na harmless sa tao ang apoy nito. Pero natakot siyang bigla na napaatras nang makita ang seryosong mukha ni Soji.
Ganon din sina Kiyomi at Kokuro na naglalakad palayo na tinanong ni Mina kung saan pupunta. Magsasanay daw pala sila dahil sa nakalaban na mas malakas na demon. Ayaw nang mabugbog ni Kiyomi. Samantalang ayaw makaramdam ng pagkakulelat si Soji na walang magawa para iligtas ang mga kasama. Subalit ipinaalala ni Mina na tignan nila ang phone. At nakita ng tatlo na lobat na nga sila. Pero nagpalakas pa rin sila ng mga muscles na may tulong pa rin. Kaya napahanga naman ang mga kaklase na sumali din. Ipinakita ang sagot ni Yoimaru sa mga kasamang guro sa meeting na papatayin niya si Soji kung mawala ito sa kontrol. Pero binawi na hindi iyon mangyayari at ang paaralan pa mismo ang may kailangan kay Soji saka iniwan ng iba. Hiniling ni Soji na makipag-sparring ang mga kamag-aral sa kanya para maging mas malakas at hindi madaling mapagod. Pero nagagalit si Kokuro na diretso ang pag-type sa cellphone. Nang tignan ng bida kung anong ginagawa niya ay isa palang keyboard warrior ang loko. At napagtanto ni Soji na ito ang dahilan kaya maso ang cyber power niya. Uminom muna ng tea si Kokuro nang biglang magtanong si Soji kung kasali ito sa gang dahil sa tato na nakita ng bida. Pero si Renri na ang sumagot na sinabing oo, sabay pakita ng dating Kokuro. Magkababata pala silang dalawa at pareho silang dati na member ng Windbreaker. Kaya naging interesado ang bida na malaman pa ang mga tinatagong sekreto ng mga kaklase nito. Sinabi ni Renri na si Hiyori ang expert sa hand-to-hand combat kaya ito ang pinuntahan ni Soji. Nakita niya ang manikang nakaupo sa mesa na sinubukan niyang kalabitin para kausapin. Pero nagulat siya nang makita ang marami pang manika doon. Saka din nagsalita si Hiyori na sinabing binibenta ang mga laruan na iyon. Sinabi ng bida na gustong magpaturo kaya nagpunta sila ng training room kung saan pinapanood sila ng mga kaklase. Feeling ng bida ay easy lang ang manika. Pero nasaktan siya nang mag-combo attack ang manika na umaatake sa bida. Saka ipinakitang naglalaro pala sa arcade ang tunay na Hiyori na kumukontrol sa manika. Gumamit ng cyber power si Soji para saktan ang manika. Pero biglang tumalon si Hiyori sa isa pa nitong mas malaking version ng manika na Hiyori pa rin ang mukha at ito ang gagamitin sa sparring. Umatake pa rin si Soji pero siya ang sinuntok sa mukha. Saka na combo na napaatras. Sumuntok-suntok naman siya pero iniiwasan lang ni Hiyori sa kamuling sinaktan ng lampan na bida. Nag-concentrate naman ang bida ng breathing technique nito at nagawa niyang maiwasan ang pag-atake ng robot. Saka pa nasangga ito. Pero may special technique pa ang robot na kanyang inilabas at kinuryente ang hindi na nakaiwas na Soji kaya siya natalo sa duel nilang iyon. Sinabi ni Soji na ang galing ni Hiyori at master na daw niya ito sa mano-manong laban. Saka din tinulungan ni Hiyori ang lalaki. Saka din sila nagpunta ng klinik para magpagamot. Habang naglalakad sa hallway si Soji ay iniisip pa rin itong gustong makita ang gamer na Hiyori. Tapos bigla silang nagkabanggaan ni Kiyomi at Hiyori kaya natamba si Hiyori. Humingi ng patawad si Soji. Pero narinig niyang tinawag ni Kiyomi ang pangalan ni Hiyori. Kaya napagtanto niyang ito si Hiyori, at kanyang tinawag na master ang babae na nahulog pa ang manika nito. Pero takot sa mga tao ang babae at nag-blush na tumakbo. Sinipa siya ng manika at sinabi ni Hiyori na mag-ingat ito sa paglalakad sa hallway. Saka din gusto ng babae na mag-sparring ulit sila minsan ng bida. Kalaunan ay nag-meeting ang klase ni Yoimaru at sinabing dalawang grupo ang pinadala ng association para tapusin si Boy Lungkot. Pero hindi sila nagtagumpay at maraming mga estudyante noon ang namatay. Pero may balak ang association na tapusin na ang problema nila kay Boy Lungkot. Sinabi naman ni Kikiko na may idea ang intelligence unit nila kung nasaan ang kalaban. Pero nagreklamo si Soji dahil hindi pala kasali ang klase nila sa plano. Silang mga first years daw kasi ang pinakamahinang level sa mga exorcist. Maliban na lang kung sila ang mananalo sa gaganapin na patimpalak ng Class A versus B. Kaya nagsanay ulit ang mga bida. Habang tumatakbo si Soji ay biglang may lumabas na multo na susuntok sana pero niligtas siya ng shield ni Naruhiko. Kaso ay hindi nagustuhan ni Naruhiko ang mukha ni Soji na inakala niyang minamaliit ang power niya. Kaya ito umiyak at nawala ang concentration sa power at muli silang naatake ng multo. Dumating si Renri na tinuro kung saan sila dapat pumunta. Saka din inutusan ng mga kasama nitong nakapaligid na. Pinaikutan nila ang mga multo fighters at dahil daw ito sa strategist na Renri. Kaya madali lang pinagpapatay ni Kokuro, Kiyomi at Soji ang mga multo na baki. Pinapanood pala sila ng mga teacher nila na masaya daw sa kinalabasan ng kanilang performance. Sa isip ni Soji ay ang swerte daw niya dahil nakasama siya sa grupo ng mga malalakas at magaling na teacher. Nang mag-isa ay nag-training pa rin si Soji. Pero nahilo na siya na naubusan ng lakas. Sinalo siya ng dumating na day at sinabing sikat daw si Soji. Sinalo nito ang nabitiwan ni Soji na hair clip ni Akari. Akala ni Soji kung mabait si Day. Pero biglang inilabas ni Day ang power nitong yellow na apoy at sinunog ang hair clip ni Akari, saka din ibinigay sa bida. Dahil nagalit si Soji ay kinuhanan pa siya ng litrato ni Day at masaya daw ito na binubuli ang bida sabay labas ng dila. Dumating si Hiyori na iniwasan ni Day at sinabi sa bida na bully ang kaharap nito.
Naglabasan din ang mga classmate ni Day na nagsasanay at hinanap ang kasama. Naiinis pa rin si Soji na ginamit ng cyber power para sana atakehin si Day. Pero nahuli siya ng isang babae na binalibag saka din agad tinutukan ng isa pa ng espada nito. Dumating naman si Kokuro na inatake ang may espada at nag-usap pa silang long time no fight daw. Na-conscious bigla si Ero dahil sa pagkakadikit ng papaya kay Soji. Saka tumalon si Soji gamit ang lakas ng abs. Nagbuwelo siya sa sanga ng puno at hinarap si Day na tumakbo at patawa-tawa. Hinabol ng bida si Day at sinuntok si Day ng apoy nito pero puno ang nataman. Inilabas naman ng mayabang na Day ang yellow fire nito na ikina-attract ni Soji dahil naramdaman ang init ng apoy ni Day. Nagyabang pa si Day na tinalo noon ng klase nila dahil mayroon silang kulang at mga basura daw sila. Nainis si Soji sa pangmamaliit ni Day sa kanila kaya hinawakan niya ang nag-aapoy na kamay ng kaharap na nagulat dahil naramdaman ang init ng apoy ni Soji. Biglang naputol ang mga kahoy sa paligid nila at ng kaunting buhok ni Soji, dahil pala ito sa pag-atake ni Minoru gamit ng espada nito. Sinabi nitong humingi ng patawad dahil sa ugali ni Day. Subalit sinabi din sa Class B na mahina naman talaga sila. At hindi daw nito matatanggap ang pagtanggap ng Class B kay Soji na gumagamit ng Demon Flame. Pero sinabi naman ni Kokuro na iba ang magiging resulta sa second round ng laban nila dahil si Soji ang magiging dahilan ng pagkapanalo nila. Hinila ni Minoru si Day na hinamon pa si Soji na saka sila magsunugan ng apoy sa class battle nila. Nagsanay parehong ang mga estudyante ng Class A at Class B para sa kanilang nalalapit na battle. Sa sasakyan ay sinabi ni Naruhiko na natatakot siyang matalo sila tulad ng nangyari sa unang laban nila ng Class A. Palagi daw siyang nababangungot dahil doon. Nagtanong si Soji kung bakit naroon pa si Naruhiko kung ganun. Pero may sariling rason ang natatakot. Nagsalita ang manika, kaya nagtanong si Soji kung nasaan ito ngayon. Ipinakitang nasa likod lang pala si Hiyori. Sinabi nitong sumama para masiguro ang panalo nila. Inakala ng mga mag-aaral na bumalik sila sa paaralan. Pero ipinaliwanag ni Kakiko na copycat iyon ng city na kinaroroonan nila. Sa rules ng competition ay sinabi din ng guro na bawal patayin ang kalaban na klase dahil disqualification iyon at may katapat na parusa. Nag-video call sila ni Yoimaru at sinabi ng guro na dapat galingan nila sa match dahil pwede silang magkaroon ng chance na ma-exercise si Sad Boy. At nangako naman si Kokuro na mananalo sila para sa master. Pero para kay Yoimaru ay mas gustong matalo ang mga mag-aaral sa klase na iyon para ligtas sila. Dahil baka hindi sila makabalik kapag sila ang ipadala para labanan si Sad Boy. Sa kabilang grupo ay nagmeeting din ang mga mag-aaral at guro nila at may plano na rin sila. Sinabi ni Minoru na bugbugin nila ang unang makita. Sinabi ng mga kasama ni Soji na salamat daw at dahil sa pag-insulto ng Class A students ay nag-apoy ang kanilang galit para sa kanila. At pagsimula ng competition ay inilabas kaagad ni Kokuro ang malaki nitong digital na maso. Saka din ginawang maliliit na spirit maso at pinalipad sa ere patungo sa mga kalaban. Nakita ito ng grupo ni Minoru at sinabi ni Ban na siya ang bahala. Inilabas niya ang cellphone at ginamit ang digital power na ice at gumawa ng malaking sculpture ng yelo. At ito ang ginawa nilang panangga sa unang pag-atake ni Kokuro. Kaso ay 50% na agad ang battery ng bakla. Nakita ng mga bida ang malaking statue. Saka agad din silang sumangga sa pag-atake ng espada ni Minoru gamit ng power ni Naruhiko. Sinabi ni Kokuri na first year lang si Minoru pero malakas ito at prodigy ng paaralan. Kaya kapag nakita nila ito ay takbuhan nila agad. Nagtakbuhan naman na ang mga Class A para hanapin ang Class B pero naiinis si Iko dahil wala siyang makita sa grupo ni Kokuro. Sa isip naman ni Minoru ay nais manalo para sila ang manghunting kay Sad Boy. Nakita niya ang box na pinagtataguan ni Hiyori at pinuri ang babae dahil hindi daw nagkulong at lumabas para harapin sila. Natatakot si Hiyori na gumalaw-galaw at umabante ang box. Inislice ito ni Minoru na inakalang talo na ang computer addict. Pero manika lang pala ang nasa box na patibong ng mga bida. Sinabi ng patawa-tawang babae na nahuli nila si Minoru. Sa meeting ng mga bida ay alam nilang one-man army ang estilo ng mga kalaban. Kaya binalak nilang pagisahan ang boss ng mga ito. Napagtanto din ito ni Minoru na nakita ang paglabas ng buong grupo ng Class B na umatake. Lumaban siya pero agad nalagyan ng glue ang paa niya at hindi makaalis. Malakas si Minoru na umilag at sumangga. Saka pa ginamit ang espada kaya nagtago ang mga bida sa shield na gawa ni Naruhiko. Umatake si Kokuro ng maraming maso nito na sinangga ni Boy Labo. Subalit hindi niya napansin ang pag-flying kick ni Soji sa side at nataman ang mukha niya. Kaya napahanga ang principal na nanunood sabay tagay ng alak. Naiinis naman si Minoru dahil hindi na flawless victory ang panalo niya. Gamit ang magic sword ay hiniwa niya ang Yaki Nagu. Saka sinaksak ang nasa leeg kaya inakala ng mga bida na nagpakamatay siya. Pero may kakayahan si Minoru na piliin lang ang hihiway ng espada. Saka mabilis na tinanggal ang mga go sa katawan. Nagnervyos ang mga bida na agad tumakbo para magtago. Nakapagtago naman ang lahat maliban lang sa manika na nahuli sa pagtakbo. Kaya ito ang nahati ng gamitin ni Minoru ang power.
Muling nainis si Minoru dahil muntik pa daw siya makapatay at ma-disqualify dahil sa panginis ng Class B. Saka naging kalmado ito at sinabing tatanggalin na lang ang mga paa at kamay ng mga kalaban. Confident pa rin si Soji pero nakita nitong nawalan na ng lakas ng loob ang mga kasama, lalo na si Naruhiko. Sinabi ni Minoru na alam na hindi makakalaban ng husto si Naruhiko kapag hindi nakikinig sa music nito. At sinabing umalis na sa academy. Kaya susuko na sana ang bakla. Pero pinigilan siya ni Renri at tinuro ang mga kasama na concern kay Naruhiko. Kaya nagkaroon ulit ng lakas ng isip ang bakla. Ginamit ni Minoru ang espada sa pag-atake pero nagulat siya dahil biglang naglaho ang mga kaharap. Ginamit pala ni Renri ang power na larawan at pinag-teleport ang mga kasama sa ibang parte ng arena gamit ang mga photo frame. Kaya maging ang mga guro at principal ay nagulat dahil may power palang ganun ng Class B. Saka din umalis si Hasumi na nagseryoso ang mukha. Habang iniisip ni Kakuro na mag-regroup sila ay biglang lumabas sa picture frame si Minoru na sinundan siya. Sinabi nitong lumaki siya sa pamilya ng mga sorcerer at perfectionist sila. Sinira ni Minoru ang frame saka isinigaw na kinasusuklaman si Kakuro. Umatake si Kakuro ng maso na madali lang sinangga-sangga ni Minoru. Umatake din siya na iniwasan ni Kakuro at sumipa ng hindi tumama. Saka ginamit ni Minoru ang espada nito at pinag-slice ang damit at armas ni Kakuro na nagulat sa lakas ng kaharap. Muling naglabas ng bagong maso si Kakuro at nagpatuloy sila ng paglalaban ni Minoru. Sa isip ni Kakuro kapag nakikita si Minoru, ay katulad daw ito ng mga keyboard warriors na nakakasagutan niya sa social media na parang magaling kung mag-comment. Muli silang nagsalpukan at natalo si Kakuro na nasaktan ng balikat. Sinabi ni Minoru na hindi siya matatalo ni Kakuro kahit kailan kaya tumakbo na lang ito. Sa isa pang bahagi ay nagkita ulit sina Day at Soji at nagyayabang si Day na susunugin daw si Soji. Pero mukhang hindi naniniwala si Soji na ikinainis ni Day. Umatake si Day at naglabas ng kulay tae nitong apoy. Pero iniwasan lang ito ni Soji na tumalon palayo. Sinabi ni Day na naglalaban na sina Minoru at Kakuro at siguradong bagbog na si Kakuro. Sa school ay palaging iniiwasan ni Kakuro si Minoru kaya hindi sila nagkakasalubong. Pero sumagot si Soji na hindi matatalo ni Minoru si Kakuro. Ipinakita ang patuloy na paglalaban ng dalawang leader. Pero muling naitapon si Kakuro na natamba sa tubig at napahiga. Sinabi ni Minoru na huwag nitong dumihan ng tubig gamit ng dugo. Pero pagtayo ni Kakuro ay naging maganda daw ang pakiramdam ni Kakuro dahil sa hot bath. Saka sinabing tuloy lang sila sa laban. Nakita naman ni Iko si Renri na tumatakbo kaya bumaba ito mula sa lumilipad na power. Sinabi ni Iko na problema nito ang kaharap kaya tatalunin na ito. Saka din ginamit ang power at inilabas ang Teddy Kong. Ipinakita ang nakalipas ni Iko na animal lover ito at malungkot sa pagkamatay ng kanyang pusa. Saka siya ni-recruit ni Nanzo sa academy. Sa school ay nakita ng mga guro ang madaling pagkontrol ni Iko sa nagwawalang Teddy Kong. Kaya napahanga ang mga guro sa talent ni Iko. Sinabi ni Iko na dudurugin si Renri kaya natakot ito na gustong magtago kay Kakuro. Nagkakilala sila ni Kakuro noong bata sila at kasama niya ang kapatid na porn star yata dahil blurred ang mukha. Pareho lang silang lumaki ni Kakuro sa toxic na pamilya na pinalaki sila sa torture para mas maging malakas na exorcist. Nang lumaki sila at wala pa silang exorcist power ay sinabi ng kanilang ama na nakakadismaya. Kaya sinabi ng ina na subukan nilang bigyan ng mga ito ng cyber na gamit baka sakali. Sinamahan naman ni Renri ang kapatid at sinabing magiging ayos din ang lahat. Ikinulong sila sa isang kwarto at hindi pinakain at pinainom para sa training. At sa gabing iyon ay nagpaalam si Rota sa kuya nito na sinabing huwag siyang kakalimutan. Kinaumagahan ay namatay ang kawawang si Rota dahil sa ilang araw na hindi pagkain. Ngunit sinabi pa ng magulang na wala itong silbi dahil mahinang nilalang. At hindi na nila pinag-usapan pa si Rota sa bahay na iyon. Subalit hindi siya makalimutan ni Renri. Isang gabi nang nakakulong ulit siya ay biglang nasira ang bakal na bintana. Kagagawan pala ito ni Kakuro na tinawag si Renri na umalis na sila. At sumama nga ito sa kanya. Unang beses silang nakatikim ng apple pie mula sa vending machine at nagulat silang mayroon palang ganon. Hanggang sa maging siga sila at sumali sa gang kung saan si Kakuro ang kanilang boss. At walang laban maging yung mga matatandang gangster. Ganun pa man ay hindi masaya si Renri kahit sila ang boss ni Kakuro. Saka naiiyak siya dahil hindi na maalala ang mukha ni Rota kahit napilitin niya ito. Kaya hiniling ni Kakuro ang cellphone ng kasama nilang chicks. Ni-reset nito ang phone ng walang nagawang babae dahil boss si Kakuro. Saka din ibinigay ang phone kay Renri at sinabing kunan nito ng larawan si Kakuro para hindi makalimutan tulad ng kay Rota. Ginawa nga ito ni Renri. At mula noon ay naging pamilya ang turing nito kay Kakuro. Kaya sumusunod siya dito kahit nang nagdesisyon si Kakuro na bumalik sa pagiging exorcist at pumasok sa academy. At kaya palagi itong kumukuha ng selfie nila para hindi makalimutan ang mga mahalagang mga bagay. Balik sa kasalukuyan ay umatake ang Teddy Kong. Pero gumawa ng malaking frame si Renri at diretso ang ulo ni Teddy Kong sa frame at hindi makakita. Saka din kumuha ng pamalo si Renri at pinalo ang ulo ni Iko na natamba.
Kaya nakatakbo pa si Renry palayo. Ipinakita naman si Kiyomi na biglang niyakap ng martial artist na si Ero. Kaya ginamit ni Kiyomi ang power ng Dumu Ero. Kaya ginamit ni Kiyomi na lalaki Ero si Ero at kapag nalaman nito ang type na babae ng isang lalaki ay nagpapanggap siyang ganun para maligawan. Inilabas nito ang power na kapag inaapakan ay nakukuha ang lakas ng mga lalaki na 9 love na sa kanya noon na kanyang pinaasa at dinurog ang puso. Aray mo pakak. Sumuntok-suntok si Ero na sinasangga ni Kiyomi pero nasasaktan. Sinabi ni Ero habang umaatake na hindi siya makakapayag na mapahulog ni Kiyomi ang loob ni Kakuro sa kanya. Umatake ng sticky goo bomb si Kiyomi kaya naitapon si Ero. Pero nahawakan nito ang belt niya kaya pareho silang naitapon at bumagsak sa isang bahay. Nakita ni Kiyomi na tumakas si Ero kahit nabawasan ang damit nito. Umatake ulit ito at may hawak na gunting at tinabasan naman ang damit ni Kiyomi para maging sexy kaya nahiya naman daw si Kiyomi. Kaya tuloy nasipa ni Ero ang mukha niya at patuloy na umatake habang sinasabing parehong mukhang masarap sina Kakuro at Soji. Dahil dito ay nainis si Kiyomi na hinila ang paa ng kalaban na natamba. Saka din sinabing nakakasuklam at lawlaw na ito dahil magkakaiba ang nilalaki nito. Para daw itong naging sawsawan ng fishball at kikiam sa may kanto. Sinipa ni Ero ang tiyan ng nasaktan na Kiyomi. Pero nasakal din lang siya agad ni Kiyomi gamit ng go. Inilabas ni Ero ang cellphone at ipinakita ang picture nila ng crush ni Kiyomi na K-pop. Kaya naistorbo si Kiyomi at na-activate ni Ero ang isa pang power ng isang sumo at tinulak ang nasaktan na Kiyomi. Akala ni Ero kung na-psycho niya si Kiyomi. Subalit napagtanto ni Kiyomi na edited lang ang larawan na ipinakita ni Ero. Gumawa siya ng tali para maibalik ang sarili patungo kay Ero at sinuntok ito ng malakas sabay sabing kabisado na niya ang mga post ng crush nitong K-pop online. Pinagnanasahan din kasi ni Kiyomi ang litrato na iyon ng K-pop kaya alam kung kailan ito naipost at anong oras dahil nga stalker ito gamit ang phone. Ipinakita ang nakaraan ni Kiyomi ng aksidente niyang madiskubre ang power mula sa phone at masaktan ng isang classmate. Nakaupo siyang nag-iisip ng nilapitan ni Yoimaro. Pero pinaalis niya ito dahil inakalang sugar daddy na naghahanap ng chicks. Naiyak siya nang magtanong si Yoimaro tungkol sa babaeng nasaktan. Kaya inilabas ng guro ang sariling magic karpa para maipakita sa babae. Patuloy sa paglalaban sina Ero at Kiyomi at pareho na silang nalolobat. Nagsuntukan sila ng mukha at nang maging 1% silang dalawa ay ginamit ang pisikal na lakas para magpatuloy sa laban. Nagpagulong-gulong silang naglaban na nahubaran ang damit. Saka diretso sa bathtub na naroon na parehong wala ng lakas. Kaya nagsorry sila sa isa't isa saka uminom na lang ng gatas. Samantala ay naalarma ang mga guro nang may mag-report na may naramdaman silang ghost account sa tournament area kung saan naglalaban ang mga estudyante. Kaya agad silang kumilos para tignan ito. Ipinakita naman sina Day at Soji at nagtataka ang lagare ang ngipin dahil hindi naiinitan ng kanyang apoy si Soji na nakangiti pa. Ipinakita noong nagtanong si Soji kay Yoimaro kung paano gamitin ang power na hindi lumalabas sa phone tulad ng ginagawa ni Day. Kaya sinabi ni Yoimaro na oras na para ituro ang second stage ng paggamit nila ng kanilang spirit energy. Imbes na lumabas ito sa phone ay sa ibang parte ng katawan nila ito ilalabas. At sinanay nga siya ni Yoimaro kaya nagagawa na ni Soji na ilabas ang apoy sa kamay basta nakadikit ang phone sa kanyang katawan. Nagulat si Day sa bagong Soji na kaharap. Umatake pa rin siya pero sinalo lang ni Soji ang nag-aapoy niyang suntok at itinapon si Day na nasaktan. Tinuruan kasi siya ni Hiyori ng karate. Saka pa binugbog ni Soji ang hindi makalaban na Day at napapatanong kung bakit hindi nasasaktan ng apoy niya si Soji. Hinawakan ni Day ang balikat ni Soji at balak itong sunugin kaya inilabas ang kulay tae na apoy. Ngunit kinontra naman ito ni Soji gamit ng sariling blue flame. Saka pa kinarate chop ang hindi na nakalaban pang Day na bagsak sa lupa. Sinabi ni Day na masakit ang ipinaramdam ni Soji sa kanya. Pero masuchista ito at may sakit sa utak na gustong-gusto na sinasaktan ng ibang tao. Kaya maging ang team leader nilang si Minoru ay sinaktan siya. Pero gusto din siya dahil hindi peke at totoo ang ipinapakitang karakter kaya mas na-excite si Day. Sinabi ni Day na saktan pa siya ni Soji. Kaya tumalon si Soji ng mataas gamit ng apoy para sipain si Day na napasigaw sa gulat. Habang patuloy sa paglalaban sina Minoru at Kakuro ay dumating si Renry para daw tulungan si Kakuro. Kumuha siya ng kutsilyo sa isang frame at walang ano-ano na sinaksak ang braso ni Kakuro. Nakasalubong pala niya kanina ang isang member ng Class A na hindi pa nila alam ang power. Ito si Kiri ng hihipnotismo. Content creator daw ito ng mga brain rot at mga false information. At siya ang nang kontrol sa isip ni Renry kaya sinaksak niya si Kakuro na bagsak sa lupa. Sinabi ni Minoru na hanapin na nila si Hiyori dahil talo na ang dalawang kaharap. Pero tumayo si Kakuro na sinabing hindi pa sila tapos. Sinubukang gamitin ni Kiri ang hypnotize power nito kay Kakuro. At sinabing sumayaw si Kakuro hanggang mamatay. Subalit sumigaw si Kakuro at bumalik ang hipnotismo ni Kiri sa sarili at siya ang sumayaw na wala sa sarili. Kaya nasabi ni Minoru na wala talagang silbi ang cyber power ni Kiri. Hinanda ni Minoru ang espada at no choice daw kundi saktan ng katawan ni Kakuro.
Sinabi ni Renri kay Kakuro na sumuko na lang sila, sabay tawag din kay Yoimaru na isuko na ang laban. Pero habang nag-iisip si Yoimaru ay sumigaw si Kakuro na hindi siya susuko kahit pa doon siya mamatay. Gamit ang natitirang cyber power ay inilabas niya ang nagliliyab na maso mula sa cellphone na ikinagulat ng mga nakakita. Ipinakita ulit ang nakaraan ng tawagin ni Yoimaru sina Kakuro at Renri. Sinubukan siyang suntukin ng isang siga pero pinatulog lang niya ito gamit ng pamaypay. Pero nang lapitan siya ng dalawang chicks na nagwapuhan sa kanya ay nashock ang monk dahil sa nakitang mga boobs ng mga chicks. Saka pa siya hinila palayo. Dumating ang araw na namatay ang ina ni Kakuro kaya siya umuwi. At tulad ng dati ay galit ang kanyang ama sa kanya. Saka pa nito ipinakita ang video ng binugbog ni Kakuro ang nanghamon sa kanila sa isang resto noon siga pa siya. Sinabi ng tatay na ikinalungkot ito ng ina ng matindi kaya namatay. Pero umalis ang dalawa best friend dahil alam nilang naghahanap lang ng bibigyang sala ang kalbo na ama. Saka din sila sumali sa exorcist school sa tulong ni Yoimaru. At mula din noon ay naging keyboard warrior din ito sa mga comments. Sinabi ni Minoru na puputulan ang kamay ni Kakuro kasama ng armas at umatake. Subalit napigilan ni Kakuro ang power niya kaya siya nagtaka. Nagpatuloy sa pag-slice si Minoru pero natatanggal lang ito ng katunggali. Nakita ni Kakuro ang tumalon ng mataas na soji gamit ng nag-aapoy na sipa. Kaya na-motivate din si Kakuro na magpatuloy sa pakikipaglaban. Inilabas ni Minoru ang mas malakas nitong pag-atake. Saka din sila nagkasalubong ni Kakuro. At si Kakuro ang bumugbog sa mukha ni Minoru na hindi na nakalaban dahil sa natikman na maso. Sinabayan naman ni Soji ang pagbagsak kay Day nang nag-aapoy nitong pagsipa. Kaya talo ang matulisang ngipin na bagsak. Pero hindi ito pinatamaan ni Soji para hindi mamatay. Napaiyak si Day at humingi ito ng tawad sa pagsunog sa hairpin ni Akari kanina nang utusan siya ng bida. Pero nagbanta si Soji na papatayin si Day kapag pinagtawanan pa nito ulit ang klase nila. Samantala ay na-detect ng ilang mga guro ang paglakas ng ghost signal sa lugar na iyon kaya sila nag-alala. Nagkwentuhan ng masayang mga bida dahil sa panalo nila. Samantalang dinala na ang mga sugatan na binugbog nila. Biglang niyakap ni Renri si Soji at nagpasalamat kaya naasiwa ang bida. Pero sinabi ni Renri na may isa pang natira na si Ban. Adik-adik daw ito sa pag-upload ng sarili sa TikTok at Facebook para makita ng kanyang mga fans. Ipinakita ang power ni Ban na gawa sa yelo. Kumuha siya ng pangpalo na tanikala at ginawang yelo ang ilang multo. Dahil may natira pang iba ay ginamitan niya ito ng freeze breath at naging yelo din ang mga ito. Sinabi ni Renri at Kakuro na nalobat na siguro si Ban dahil sa paggawa nito ng malaking estatwa, kaya si Soji na ang bahala para talunin ito. Ipinakita naman si Ban na naghubad para ipakita ang six-pack abs na wala sayo na matako sa alak at pulutan tapos tamad magpapawis. Nag-selfie siya pero di niya maipost online dahil baka daw ma-freeze ang account niya. Samantala sa clinic ay naka-recover na ang mga nasaktan sa laban mula sa parehong koponan. Pero nagreklamo ang doktor nang may pasok doon si Minoru na bugbog dahil kay Kakuro na kasama ni Renri. Habang tumatakbo ay nagpasalamat si Soji sa isip sa tulong ng mga kaklase nito para maging mas malakas siya. Sa Teachers Council ay naiinis si Nanzo dahil ligtas pa rin si Soji. Saka ipinaalala nito ang pagkamatay ng kalbo na kapatid niyang best friend naman ni Yoimaru. Pero sinabi ni Yoimaru na hindi boy lungkot si Soji. May dumating na nagsabing lumakas ang presensya ng multo sa tournament field at nawalan sila ng communication sa mga monk na nagbabantay kaya natigilan ang mga guro. Samantala ay napuntahan na ni Soji si Ban na nakatayo. Pero nagulat siya dahil kasamang ginawang ice sculpture ni Ban ang mga monk staff na nagbabantay sa kanila. Sinabi ni Ban na pangit daw ang ginawang arts kaya binasag din lang ang mga ito. Sinaway siya ng bida na sinabing tournament lang sana ang laban. Subalit biglang naiyak ng dugo si Ban at sinabing sawa na siya na palagi na lang nag-freeze ang account nito. Kaya nagulat si Soji at maging ng mga guro na nakakakita ng nangyayari. Nagbago ang anyo ni Ban na nagkaroon ng pakpak at armor na gawa sa yelo. Patay na pala ito kanina pa at isa na siyang dead account. Lumipad si Ban at nagpalabas ng niebe kaya nagkasno ang paligid. Saka din ito nagpasalamat kay Sad Boy na ginawa siyang ghost account. Sinabi pa nitong walang makakapasok at makakalabas doon. At nalaman na din ito ng mga estudyanteng nasa clinic. Pinapanood din pala sila ng masayang si Sad Boy kasama ang tauhan nitong nakataksido na skeleton. Inakala ni Nanzo na pinatay ni Sad Boy si Ban pero sinabi ni Yoimaru na si Ban mismo ang may gusto nito. Nag-report naman si Kikiko na high-level ghost account daw si Ban. Sinabi ni Ban na papatayin si Soji at ibibigay kay Sad Boy K bilang regalo. Saka umatake ng mga yelo si Ban na hinuli at hinawakan si Soji. Subalit sinunog ito ng bida na sinubukang muling suntukin ang lumapit na yelo. Pero nag-ice ang kamay niya. Saka pa nagpalabas ng mas maraming ice sculpture na kamukha si Ban. Saka pinagsusuntok ang naging pangit na bida na naitapon pa sa ere. Ipinakita ang nakaraan ni Ban na masaya dahil marami siyang followers. Pero malungkot siya dahil habang lumilipas ang oras ay nagiging matanda siya at nasasayang daw ang ganda ng katawan niya. At saktong may nag-message sa kanya.
Nang minsang magkaroon sila ng group picture ay gusto ni Ban na maging center of attraction. Nagreklamo ang mga kaklase dahil sa attitude nito. Pero sinabi ni Nanzo na magiging asset nila ito balang araw. Kaya mas naghubad ang bakla para ipakita ang sexy na muscles nito. Minsang nakikipaglaban sila ay nakita ni Ban ang bangkay ng isang babaeng namatay. At napagtanto niyang masasayang lang ang ganda nila kapag sila ay namatay na. At nag-aalala siyang dahil dito ay hindi niya mapapanatili ang kanyang kapugihan. Over naman ito sa pisikal na katawan. Kaya ito ang naging pinto para makatanggap siya ng mensahe ng demonyo na si Sad Boy. At mula noon ay lihim na silang nagpalitan ng messages kay Sad Boy K. Hanggang sa gabi bago ng tournament nila na sinabi ni Sad Boy na dadalawin si Ban sa araw ng laban nila. At ng araw nga na iyon ay lumabas ang kamay ni Sad Boy K sa cellphone ni Ban at ginawa siyang ghost account. Muling tumayo si Soji na ayos pa rin dahil gumawa ng manipis na apoy bilang panlaban sa ice power ni Ban. Alam ni Ban na nabawasan ang battery ni Soji at naalala niyang ganun din siya dati. Ngunit dahil multo na siya ay hindi na nakabatay sa battery ng mobile phone niya ang lakas niya. Sinabi pa nitong papatayin na si Soji at isusunod ang mga kasama niyang first year students. Narinig ito ng mga nanonood na mga first years at hindi sila makapaniwala na ganun ang motibo ni Ban sa kanila. Kaya ipinaliwanag ni Renri na kalaban na nila si Ban at kailangan nila itong ma-exercise. Subalit ang problema nila ay lobat na silang lahat. Si Iko lang ang hindi pa lobat pero allergy daw ang mga alaga nito sa lamig. Kaya kay Soji lang sila umaasa. Hindi nagustuhan ni Soji ang sinabi ni Ban na hindi nito kaibigan ng mga kaklase. Kaya tumalo ng bida para sumipa gamit ng nag-aapoy na paa. Ngunit ginamitan lang ito ni Ban ng ice bread at nag-ice ang paa ni Soji. Ginamit ni Soji ang isa pang paa na pinag-apoy din. Subalit inilabas naman ni Ban ang isa pang teknik na nagyayelong tanikala at hinuli ang isa pang paa ni Soji na nag-ice. Saka ipinalo-palo si Soji na parang yoyo kaya kawawa ang bida na nahulog. Subalit muling tumayo si Soji na nagpalabas ng spirit fire para lumaban. Kaso ay namatay ito kaya inakala ni Kiyomi na wala na siyang battery. Pero dahil lang daw ito sa masyadong malamig dulot ng ice ni Ban kaya nag-shutdown ng cellphone ni Soji. Muling gumawa ng ice sculpture si Ban na itinapon kay Soji kaya nag-alala ang mga first years. Ngunit dumating bigla si Naruhiko at gumawa ng shield kaya ligtas silang pareho ni Soji. Samantalang nakasimangot si Ban dahil naistorbo ang pagluluto niya ng ice cream. Nainis siyang gumawa ng mga ice shards at ipinatama sa dalawang nasa loob ng shield. Sinamantala ni Soji ang pagkakataon para painitin ang kanyang cellphone. Ayos lang sila pero nag-imagine si Naruhiko na natigok sila ni Soji sa ice ni Ban kaya siya naduduwag. Ipinakita ang nakalipas ni Naruhiko na lumaki sa nag-aaway ng mga magulang. Kaya nasa tabi lang siya na nagtatakip ng tenga. Isang kapitbahay nila ang nagbigay ng MP3 player sa kanya para hindi daw mabingi sa bangayan ng kanyang ina at ina. At ito ang naging shield niya para hindi marinig ang sigawan ng dalawang pangit sa harap niya. Ngunit isang araw ay hindi makagalaw ang mga magulang niya dahil naipit silang pareho sa pader. At nakita ito ni Yoimaru at Kakiko pagpasok sa kwarto at nalaman nilang defense ang power ni Naruhiko. Kahit delikado ay pinwersa ni Yoimaru ang pagpasok sa spirit shield ni Naruhiko. Kinuha nito ang wired earphones ni Naruhiko at sinabing ligtas na ito. Nainis ang mga magulang niya pero pinandilitan sila ni Yoimaru kaya tumahimik ang mga ito. Mula noon ay kinuha ni Yoimaru si Naruhiko sa academy at tinuruan kung paano maging exorcist. Balik sa kasalukuyan ay nawala ang takot ni Naruhiko at ini-enjoy ang music habang pinapatamaan ni Ban ang shield nila. Muling naayos ang cellphone ni Soji at may 9% pa siyang natitira. Automatic na alam na nila ang susunod na gagawin kaya pinag-apoy ni Soji ang paa saka sila tumalon ni Naruhiko. Paglapit kay Ban ay tinulak ni Naruhiko si Soji na ginamitan ng malakas na suntok si Ban na nabasag. Kaso ay nakangiti si Ban na sinabing ice sculpture ang sinuntok ni Soji. Kaya naskam ang dalawa habang patawa-tawa naman si Ban. Nasa ere si Soji na hindi makagalaw nang sinubukan siyang tusukin ni Ban gamit ng ice tusok. Subalit yung power ni Kiyomi na malagkit ang natusok niya dahil lumabas pala ang mga first years para tulungan siya. Sinabi ng mga dumating na nakatulog sila ng 10 minutes sa tulong ng hypnosis power ni Kiri kaya nakapag-charge sila kahit kaunti. Masaya daw si Ban dahil ang mga target na niya ang dumating sabay atake ng mga ice tusok nito. Kaya nag-shield ulit si Naruhiko at ligtas sila. Nagpasalamat ang mga estudyante dahil sa power ni Naruhiko. Dahil daw dito ay nagkaroon sila ng 10 minuto para makatulog at makapag-charge. Humingi ng patawad si Minoru sa Class B at sinabing sila ang natalo sa tournament. Saka sinabing gustong tumulong para labanan nila at ma-exercise si Ban. Kaya napangiti naman si Soji na pumayag sa nais nila. Tinanggal ni Naruhiko ang armor para umatake ang mga exorcist. Sinabi ni Kokuro kay Soji na tanggalin nito ang ginawang armor na apoy para ipunin ang battery para sa pagtupok kay Ban. Sumakay sila ng ibon na gawa ni Ero. Sa kakatabi ni Soji si Day na sinabing gustong sunugin ng bida pero pinipigilan ng sarili. Ipinasikat ni Ban ang mga matalim nitong balahibo saka ulit pinaulanan ng mga bidang umilag.
Samantala sa lupa ay sinusubukan ni Kiyomi na tutukan ng baril nitong may mata si Ban na galaw ng galaw. Nang makalapit ay tumalon si Kakuro para mapalo si Ban na napatawa dahil naging target daw niya si Kakuro. Pero tinulungan ni Minoru si Kakuro. Saka din nila sabay na pinalo ang isang pakpak ni Ban na nabasag kaya ito nasaktan at nagreklamo dahil nasira ang pakpak nito. Umatake ulit si Minoru pero walang gaanong epekto kay Ban. Sinabi nitong inasahan daw si Ban pero naging baliw ito. Sumigaw si Ban bakla kaya napa-atras ang mga sakay ng ibon. Aatake sana ulit ang mga bida pero na-zero na ang battery ni Ero at nahilo kaya nawala rin ang mga ibon na sasakyan ni Kakuro at Minoru. Nagulat si Ban nang biglang tumalon si Day sa isa pa niyang pakpak. Naiinis kasi si Day kay Ban dahil minamaliit siya nito. Sinunog ni Day ang pakpak ni Ban pero tinusok siya ng Iceman ng matulis na yelo at nagdugo si Day. Subalit tumatawa pa rin itong tuluyang tinunaw ang natitirang pakpak ni Ban. Sinamantala naman ni Soji ang pagkakataon para sana atakehin si Ban sa likod. Pero nakita siya ng kalaban at gumamit ng malamig na hangin kaya napaatras si Soji. Saka pa siya nagsimulang tumigas sa malamig na power ni Ban. Kaya naisip ng bida na kulang pa ang lakas niya. Natigilan silang lahat nang biglang gumalaw ang malaking yelo ni Ban. Kaya naging masaya ang bakla. Pero napasigaw nang makitang naroon pala si Hiyori na malawak ang ngiti dahil mayroon siyang bagong robot na mako-control. Nag-imagine pa itong sinampal si Ban. Pero nang pagalawin na niya ang sculpture ay bigla na lang itong nadurog. Kaya nahulog din si Hiyori. Nagreklamo si Ban pero nahuli na siya ng power ni Kiyomi na malagkit na glue. Ito pala ang hinihintay ng lahat na pagkakataon. Nilapitan ni Soji ang nahuli na Ban at pinagbubugbog ito gamit ng natitirang nag-aapoy na sipa at suntok. Kaya natalo si Ban na naging pangit. Naging 1% na si Soji na bumagsak sa slime ni Kiyomi. Saka din siya agad niyakap ni Naruhiko na masaya. Sinabi ni Kakuro sa mga kasama na bahala si Minoru kay Ban. Nagtanong si Minoru kung anong balak ni Boy lungkot kay, pero sinabi ni Ban na nangako si Sad Boy na dadalhin siya sa isang magandang lugar. Biglang nagliyab si Ban ng blue flame kaya ito naging masaya at nagpasalamat kay Sad Boy na inakala niyang nagbibigay ng dagdag power sa kanya. Subalit naramdaman niyang nasusunog na pala siya kaya siya napasigaw sa sakit. At saksi ang lahat ng mga naroon sa ginagawa ni Sad Boy kay Ban. Hinati ni Minoru si Ban dahil naawa ito pero sinabing bobo kasi nito dahil imbes na mabubuhay sana nakasama nila. Sinabi naman ni Iko na may larawan pa rin sila ni Ban kaya maalala pa rin niya ito at kaibigan pa rin siya. Naalala ni Ban ang mga nakaraan nila ng Class A. At bago pa ito maglaho ay sinabi nitong balak ni Sad Boy K na may bangon ang mundo ng mga dead accounts. Saka din siya nag-sorry at tuluyang naglaho. Iiyak sana si Iko pero sinabi ni Minoru na mga exorcist sila kaya dapat siyang magpakatatag. Napansin nilang nawala ang bagyo at dumating ang mga guro nilang sina Nanzo at Yoimaru na masaya at parang walang nangyari. Kaya parehong seryosong napatanong sina Minoru at Kakuro kung bakit masaya ang dalawang guro. Pero binati sila ng mga ito at sinabing natalo nila ang isang high-class ghost account. Pagbalik nila sa school ay masaya silang sinalubong ng salo-salo ng academy, dahil ugali pala nilang mag-celebrate kada may namamatay na exorcist dahil sa pakikipaglaban. Pagbibigay-pugay daw ito sa mga kasamang natigok dahil sa trabaho. Kaya napangiti na lang ang mga bida. Nilapitan ni Nanzo si Soji at sinabing siya ang number 1 na ayaw si Soji dahil sa demon flame nitong taglay. Pero humingi ito ng patawad kasama ng iba at nagpasalamat dahil sa pagpapalaya ni Soji kay Ban. Saka din umalis. Samantala ay naiiyak naman si Minoru sa galit dahil sa pagkamatay ni Ban habang dinamayan siya ni Nanzo. Samantala sa kinaroroonan ni Sad Boy ay may pinatay itong isang traidor. Nalungkot daw siya dahil sa pagkamatay ni Ban. Pero masaya din dahil nakita nito si Soji na lumakas ng kaunti. Para mapasaya ang master ay may sinabi ang baklang skeleton butler sa boss nito. Kaya nagpasalamat naman si Sad Boy sa pagpapasaya sa kanya. Bilang patuloy na selebrasyon ay nag-hotbath ang mga exorcist. Napatanong si Soji dahil bakit daw naroon ang mga babae. Kaya sinabi ni Kiyomi na baka hentay lang si Soji kaya ayaw makita ng mga babae. Sinabi ni Day na hindi daw makakapayag na istorbohin sila ng mga babae sa hotbath. At nais nitong tanggalin ang short pant para mas makapag-relax. Tatanggalin na sana nito ang suot kahit makita ng mga babae. Pero pinagalitan siya ni Soji at Minoru, kaya naging bakla itong umalis na lang. Habang nagpapapansin si Ero kay Soji ay humingi naman ng patawad si Minoru kay Naruhiko dahil sa pangmamaliit nito ng power ng Blondie. Kaya hindi ma-explain ang reaksyon ni Naruhiko. Napatanong naman ang mga kaklase kay Renri dahil may teleportation power pala ito. Kaya sinabi nitong wala kasing tiwala sa mga nagulat na kaklase. Sina Kakuro at Yoimaru lang ang nakakaalam nito. Lumabas si Hiyori pero ipinasok nito ang manika at loko-loko na sinubukang tanggalin ng short pant ng mga lalaki. Sinabi ni Minoru na dahil natalo sila ng Class B ay baka hindi na sila sasali sa paghunting kay Sad Boy K. Kaya sinabi ni Soji na pwede naman silang mag-joint party laban kay Sad Boy K pero hindi pumayag ang Class B dahil natalo sila noon at gusto nilang itago ang panalo nila ngayon. At napangiti na lang ang bida.
Sa pagtatapos ng season ay sinabi ni Soji sa sarili na mas lalakas pa siya at tatalunin balang araw si Sadboy K. Ngayon ikaw naman, like mo naman ang ating video para mas maengganyo pa akong gumawa at mag-upload ng palaging wakasan na series at full season. Sa simpleng like mo lang ay malaking tulong yan para sa aming content creator na makagawa pa ng anime recap Tagalog na gawa ng tao at hindi AI.